Wala namang silbi ang babaeng yan, kundi ang magpakaalipin sa bukid. Mabuti pa itong si Chona. Nabigyan ako ng apo na magmamana ng pangalan natin. Hayaan mo na si Sol na magpakakuba sa pagtatrabaho para mabayaran ang utang na loob ng pamilya niya sa atin. Pagkatapos ng lahat, iyon lang naman ang halaga niya sa pamamahay na ito. Ang malamig at mapangmataas na boses na yon ay nagmula sa loob ng marangyang silid ng isang pribadong ospital. Sa labas ng bahagyang nakawang na pinto, nakatayo si Soledad. Basang-basa ang kanyang mga damit dahil sa malakas na bagyo sa labas. Namamanhid ang kanyang mga binti mula sa magdamag na pagbubuhat ng mga kahon ng saging sa plantasyon para lamang maabot ang kota ng export. Mahigpit niyang hawak sa kanyang nanginginig na dibdib ang isang makapal na sobre. Laman nito ang perang pinagpawisan niya, ang halagang kailangan upang matuloy ang operasyon sa puso ng kanyang biyenan na si Doña Agueda. Ang mismong babaeng nagbitiw ng mga salitang kasisira lamang ng kanyang pagkatao. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sol. Ang sobre sa kanyang mga kamay ay naging kasing bigat ng tingga. Kaya pala iba ang tinuturo ng lokasyon mula sa smartwatch na iniregalo niya sa kanyang asawang si Armand. Hindi ito nasa Frankfurt, Germany, para sa isang mahalagang business trip tulad ng paalam nito sa kanya. Nandito ito, ilang kilometro lamang mula sa kanilang bahay. Inusog ni Sol ang kanyang muka papalapit sa siwang ng pinto. Parang pinupunit ang kanyang dibdib nang makita niya ang tanawin sa loob. Nakaupo si Armand sa gilid ng kama, buong suyong hinahalikan ng noo ng isang nakababatang babae na bakas pa ang pagod mula sa panganganak. Sa tabi nila ay nakatayo si Doña Agueda. Malapad ang ngiti habang hawak ang isang malusog na sanggol na lalaki. Mas lalong tinarakan ng patalim ang puso ni Sol nang makita niyang hinubad ng kanyang biyenan ang antigong gintong kwintas ng pamilya Santos, ang kwintas na ipinangako sa kanya noong araw ng kanyang kasal at maingat itong isinuot sa leeg ng kabit ng kanyang asawa. Sa sobrang paninikip ng kanyang lalamunan, napaatras si Sol. Tumama ang kanyang siko sa isang metal na lalagyan ng dextrose na nakatayo sa pasilyo. Ang paggalaw na yon ay nakatawag ng pansin sa mga nasa loob ng silid. Bumukas ang pinto. Bumulaga sa kanya ang mukha ni Doña Agueda. Walang gulat, walang pagkasisi. Sa halip, isang madilim at matalim na tingin ang ipinukol ng matanda sa kanya. Hinila ng biyenan ng pinto upang isara ito. Ikinulong sila sa tahimik na pasilyo upang hindi marinig ng mga nasa loob. Anong ginagawa mo rito, Soledad? Madiin at pabulong na tanong ni Doña Agueda, nakataas ang isang kilay. Nakita mo na ba? Kung gayon, huwag mo nang balaking gumawa ng iskandalo. Tuyot na lupa ang sinapupunan mo. Hindi ka magkakaanak. Kaya imbes na magalit, magpasalamat ka dahil may ibang nagtuloy ng lahi ng mga Santos para sa asawa mo. Utang mo ang buhay ng tatay mo at ng buong pamilya mo sa amin. Binili ka namin para pagsilbihan ang pamilyang ito. Kaya umuwi ka, magluto ka ng hapunan at manahimik kung gusto mo pang may masilungan bukas. Bawat salita ay parang asidong ibinuhos sa buong pagkatao ni Sol. Hindi siya makasigaw. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil sa labis na pagkagimbal. Unti-unting ibinaba ni Sol ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa sariling tiyan. Pinasadahan niya ng haplos ang manipis na tela ng kanyang damit. Isang mapait na alaala ang nagbalik. Ang alaala ng kanyang unang sanggol na nawala. Naipit siya sa utos ni Doña Agueda na mag-inspeksyon sa gitna ng matinding init sa plantasyon. Dahil ayaw nitong magdagdag ng tauhan, pinili niyang isakripisyo ang sarili niyang anak para sa ikabubuhay ng pamilyang ito. At ngayon, tinatawag siyang tuyot na lupa. Tumalikod si Sol at naglakad papalayo. Hindi niya pinansin ang mapanghusgang tingin ng isang batang doktor na napadaan sa pasilyo. Lumabas siya ng ospital at nagpatuloy sa paglalakad sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Ang malamig na tubig
Mula sa madilim na kalangitan ay humalo sa mga luhang kanina pa, gustong kumawala, ngunit pinigilan ng kanyang matinding pighati. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay may kasamang kirot na nagbabanta siyang lunurin ng buhay. Pagdating sa madilim at tahimik nilang bahay, sinalubong siya ng alingaw-ngaw ng pag-iisa. Sa gitna ng sala, nakasampay sa sandalan ng upuan, ang paboritong puting polo ni Armand. Ang damit na maingat niyang pinlansya bago ito umalis, papuntang airport kunwari. Naglakad si Sol palapit sa upuan. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may sariling pag-iisip. Kinuha niya ang isang malaking gunting na ginagamit sa paggupit ng matitigas na tela. Itinaas niya ito, itinapat sa dibdib ng puting polo kung saan dapat nakatapat ang puso ng kanyang asawa. Isang matalim na liwanag mula sa kidlat ang sumilay sa labas ng bintana. Tumama ang refleksyon nito sa malamig na bakal ng gunting bago muling nilamon ng dilim ang buong silid. Paano mo nga ba pinapatay ang pag-ibig na matagal nang nilaso ng kasinungalingan nang hindi mo sinisira ang sarili mong kaluluwa? Napatitig si Sol sa matalim na gunting. Isang maling galaw at maaari niyang tapusin ang lahat, ngunit naisip niya na hindi niya bibigyan ng ganitong kadaling kawala ang mga taong unti-unting sumira sa kanyang kaluluwa. Ang kamatayan ay isang mabilis na pagtakas para sa mga makasalanan. Ang pagdusa ay nangangailangan ng panahon. Dahan-dahan niyang ibinalik ang gunting sa lalagyan. Kinuha niya ang plansa at sinimulang itulak ang mainit na bakal sa lukot na tela ng puting polo ni Armand. Bawat pagdiin niya sa mainit na plansa ay tila pagpapatag sa nag-aalab niyang galit. Maingat na itinatago ito sa ilalim ng isang perpektong pabalat ng pagiging huwarang asawa. Pumasok si Armand sa pintuan kinabukasan ng umaga. Bit-bit ang isang maletang puno ng kasinungalingan. Nag-inat ito. Umaarte na tila pagod na pagod mula sa mahabang biyahe galing sa Europa. Sinalubong siya ni Sol, pilit na inilalapat ang isang maamo at mapagmahal na ngiti sa kanyang mga labi. Nang kunin niya ang coat ng asawa, sumagi sa kanyang pang-amoy ang banayad na amoy ng alkohol mula sa ospital na pinilit takpan ng matapang at mamahaling pabango. Bumaligtad ang sikmura ni Sol, ngunit nanatiling malambing ang kanyang boses nang tanungin niya kung kamusta ang biyahe nito. Sumagot si Armand na naging matagumpay ang pulong sa negosyo. Walang bahid ng kaba sa mukha ng isang sanay na manloloko. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Doña Agueda. Ang babaeng nagtaboy sa kanya sa ospital kagabi. Ang babaeng tumawag sa kanya na tuyot na lupa ay umaarte ngayon na parang walang anumang nangyari. Nag-utos agad ang matanda na ipagluto siya ng kanyang paboritong sabaw ng baka dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Lumapit si Sol, yumuko ng bahagya at kinuha ang kamay ng kanyang biyenan upang idikit ito sa kanyang noo bilang paggalang. Sa paglapat ng malamig na balat ng matanda sa kanyang noo, pinigilan ni Sol ang sariling manginig sa matinding pandidiri. Matamis siyang sumagot na ihahanda niya agad ang pagkain, isang sunod-sunurang alipin sa paningin ng mga haring-harian sa bahay na yon. Sa loob ng kusina, habang naghuhugas ng mga plato, dinig na dinig ni Sol ang masayang tawananan ng mag-ina sa sala. Pinipiga niya ang espongha hanggang sa halos magkadurog-durog ito sa kanyang palad. Hinahayaan ang sabon at tubig na tumulo pabalik sa lababo na parang mga luhang ayaw niyang iluwas. Nang ligpitin niya ang pinagkainan ni Doña Agueda, napatitig siya sa tira-tirang sabaw sa mangkok. Tumingin siya sa paligid, siniguradong walang nakakakita at tahimik na dinuraan ang natirang pagkain. Bago ito marahas na ibinuhos sa basurahan, isang maliit at palihim na paghihiganti ng isang taong inalisan ng boses at karapatan. Paglabas niya ng kusina upang ilagay ang mga hugasan sa tamang lalagyan, nahagip ng kanyang paningin si Armand na nakatayo sa madilim na pasilyo patungo sa hardin. May kausap ito sa telepono.
Pabulong ngunit malinaw na umabot sa pandinig ni Sol ang mga salitang binitawan ng kanyang asawa. Pinag-uusapan nito ang isang malaking halaga ng pera mula sa isang insurance policy at iginigiit nito sa kausap kung gaano kabilis nila makukuha ang kabayaran kapag naayos na ang lahat ng papeles. Lumamig ang buong katawan ni Sol, naguunahan ang mga katanungan sa kanyang isip kung bakit biglang nag-aasikaso ng insurance ang kanyang asawa nang walang paalam sa kanya. Pagsapit ng hapon, pumasok si Sol sa kanilang silid upang magpalit ng mga punda ng unan. Nang lumuhod siya, upang ayusin ang laylayan ng makapal na bedsheet na nakalaylay sa sahig, may nakapa siyang kakaibang umbok sa ilalim ng kama. Itinaas niya ang tela upang silipin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng makapal na kahoy ng kama, kung saan siya at ang asawa niya ay natutulog gabi-gabi, may isang bagong kabit na bakal na lalagyan. Walang susian ito, kundi isang maliit na digital keypad. Walang sinabi si Armand tungkol sa pagpapagawa ng tagong lalagyan. Ano ang itinatago nito na kasing halaga ng kanyang mga kasinungalingan? Tinitigan ni Sol ang kahon ng bakal habang ang maliliit na berdeng ilaw mula sa mga numero ng keypad ay tahimik na kumikinang sa gitna ng madilim na ilalim ng kama. Tenko. Kinabukasan, lumuwas si Sol patungo sa isang tanggapan ng mga abogado sa syudad upang alamin ang kanyang karapatan sa mga ari-arian ng pamilya. Ang pag-asang makahanap ng butas upang mailigtas ang kanyang sarili ay mabilis na gumuho nang ipaliwanag sa kanya ng isang clerk ang nilalaman ng mga dokumento. Ang mga titulo ng lupa ng plantasyon na pinagbuhusan niya ng dugo at pawis ay tila mga kadenang lalong pumulupot sa kanyang leeg. Ang lahat ay nakapangalan sa kanilang mag-asawa bilang magkasosyo at wala siyang anumang karapatang magbenta o maghiwalay ng ari-arian nang walang pirma ni Armand. Lalo siyang nanliit sa kanyang sarili. Pilit nilalabanan ang pag-ikot ng kanyang paningin habang pilit na inuunawa ang mga limitasyong ipinataw sa kanya ng batas. Sa paglalakad niya sa mahaba at tahimik na pasilyo palabas ng opisina, buong bigat ng mundo ang nakapasan sa kanyang mga balikat. Halos mabangga niya ang isang lalaking may bitbit na mga makakapal na libro. Nang mag-angat siya ng tingin, isang pamilyar na pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Mateo, ang dating kaklase at tahimik na tagahanga na matagal na niyang hindi nakita. Isa na palang ganap at tanyag na abogado sa law firm na yon. Bakas ang matinding pagkagulat sa mukha ng binata nang makilala ang babaeng nasa kanyang harapan. Nawala ang ningning ng dating masiglang solidad, pinalitan ng maputlang balat na mangyat na pangangatawan at mga matang nakabaon sa madilim na kalungkutan. Inakay siya ni Mateo papasok sa kanyang pribadong tanggapan. Walang pag-uusisa, walang mapanghusgang katanungan. Tahimik na inabot lamang ng binata ang isang basong naglalaman ng maligamgam na tubig. Nang dumampi ang init ng baso sa mga nanginginig na palad ni Sol, tila tuluyang bumigay ang matibay na pader ng pagpapanggap na itinayo niya sa kanyang dibdib. Bumagsak ang kanyang mga balikat kasabay ng sunod-sunod at masaganang pag-agos ng kanyang mga luha. Humagulhol siya sa gitna ng katahimikan, nahubad ang kanyang maskara ng katatagan. Sa halip na magsalita o awatin siya, tahimik na nag-abot ng malinis na panyo si Mateo. Nahagip ng paningin ng binata ang isang mahabang gasgas sa likod ng palad ni Sol, dulot ng pagbubuhat ng mga magagaspang na kahon kahapon. Maingat nitong kinuha ang kamay ng dalaga, binuksan ng isang maliit na balot ng plaster at marahang tinakpan ng sugat. Isang simpleng haplos, ngunit nagparamdam kay Sol ng labis na pag-iingat at pagpapahalaga na matagal na niyang hindi natatanggap mula sa sariling asawa. Huwag kang mag-alala, Sol. Nandito na ako. Ayusin natin ito. Matatag at panatag na wika ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang tahimik na pangako ng proteksyon.
Nang humupa ang pag-iyak ng dalaga, sinimulan nilang buklatin ang mga dokumentong dala ni Sol. Sumimangot ang abogado nang makita ang mga numero sa pahina ng pananalapi. Ipinakita niya kay Sol na may napakalaking butas sa pondo ng plantasyon. 1 milyon-milyong pisong utang sa bangko na palihim na nilikha ni Armand nitong mga nakaraang buwan nang walang kaalam-alam ang asawa. Upang masiguro ang mga susunod na hakbang at malaman ang buong katotohanan sa pagkatao ng asawa ni Sol, mabilis na pumasok si Mateo sa isang pribadong online na database ng pambansang rehistro upang silipin ang mga opisyal na record. Biglang natigilan ng binata. Kumunot ang kanyang noo habang paulit-ulit na binabasa ang impormasyong lumabas sa kumikinang na screen ng kanyang computer. Tiningnan niya si Sol nang may halong awa at matinding pagkabahala bago nito pinagana ang makina ng pag-imprenta sa gilid ng kanyang mesa. Tahimik na iniluwa ng makina ang isang mainit-init pang pahina ng dokumento. Kinuha ito ni Mateo at mabigat ang loob na inilapag sa harapan ni Sol. Isang opisyal na sertipiko ng kasal ang nakalimbag doon. Malinaw na nakapangalan ang asawang si Armand Santos, ngunit ang nakasulat na pangalan ng nobya ay isang Chona Marie Velasquez. Tatanding, sa isang sulok ng tahimik at malamlam na kapihan, tila huminto ang pag-usad ng oras para kay Sol. Nakatitig lamang siya sa pahina ng dokumentong inilapag ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Ang mga letrang nagpapatunay ng kasal ni Armand at Chona sa isang malayo at liblib na probinsya sa timog ay parang mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa kanyang isipan. Unti-unting nanumbalik sa kanyang gunita ang mga araw noong nakaraang taon. Matagal na nawala si Armand para raw sa isang mahalagang komperensya ng agrikultura sa Mindanao. Naalala ni Sol kung paano siya nagpuyat upang maingat na plansahin ang mga damit ng kanyang asawa, kung paano niya inayos ang mga bitamina nito sa loob ng maleta upang hindi makalimutan, at kung paano siya nag-alay ng panalangin gabi-gabi para sa kaligtasan nito. Ang masaklap na katotohanan ay pilit niyang inalagaan at pinalakas ang ahas na siya palang tutuklaw at lalasong tuluyan sa kanyang buhay. Marahang hinawakan ni Sol ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan, hinila niya ito palabas. Bumungad sa kanyang paningin ang maputlang bakas sa kanyang balat, isang malalim na uka na naiwan ng alahas matapos ang 5 taon ng pagiging mag-asawa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang singsing na yon ay hindi kailanman naging simbolo ng wagas na pag-ibig o sumpaan. Ito ay isang malamig na posas, isang tanikala na nagkulong sa kanya upang maging isang walang bayad na utusan at tagasalba ng naghihingalong yaman ng mga santos. Inilapag niya ang singsing sa tabi ng pekeng sertipiko ng kasal, waring tinatapos ang kanyang pagiging martir. Binulabog ng pag-ilaw at patuloy na panginginig ng kanyang telepono, sa ibabaw ng mesa ang malalim niyang pag-iisip. Pangalan ni Doña Agueda ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ito, agad na umalingaw-ngaw ang matinis at nagagalit na boses ng kanyang biyenan. Nagrereklamo kung bakit wala pa siya sa bahay at walang naghahanda ng hapunan para sa pamilya. Tiningnan ni Sol si Mateo bago siya sumagot. Opo, ma. Pasensya na po, pauwi na po ako. Dumaan lang po ako sa palengke para bilhin ang paborito ninyong isda para sa sinigang. Matamis at malambing na tugon ni Sol gamit ang boses ng isang perpekto at masunuring manugang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot at determinasyon. Walang bakas ng kahinaan, kundi isang tahimik na pagsumpa ng paghihiganti. Pinanood siya ni Mateo na may halong paghanga at matinding pag-aalala. Batid ng binata na ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang biktimang umiyak sa kanyang opisina kanina. Pag-uwi ni Sol sa kanilang bahay, tahimik siyang pumasok sa kanilang silid tulugan. Dinig niya ang patuloy na pagbuhos ng tubig mula sa banyo kung saan naliligo si Armand. Habang inaayos niya ang mga unan, biglang umilaw ang screen ng telepono
ng kanyang asawa na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang mensahe mula kay Chona ang lumitaw sa screen. May nakasulat na mga salitang nagpataas ng mga balahibo sa braso ni Sol. Nagtatanong ang babae kung kailan ba tuluyang mawawala ang hadlang sa kanilang kaligayahan, kung kailan ba mawawala ang asawang walang silbi. Ang salitang mawawala ay may dalang mabigat at nakakakilabot na kahulugan na hindi nais palagpasin ni Sol. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga demonyong kasama niya sa bahay. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa madilim na garahe kung saan nakaparada ang mamahaling sasakyan ng kanyang asawa. May dala siyang isang napakaliit na voice recorder na ibinigay sa kanya ni Mateo kanina. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at dumapa sa lapag nito. Kinakapa ang ilalim ng upuan ng driver. Maingat niyang idinikit ang maliit na aparato sa isang nakatagong bakal sa ilalim ng upuan. Sinisigurong hindi ito makikita o mararamdaman ni Armand. Matapos pindutin ang pindutan upang simulan ang pag-record, dahan-dahan siyang umatras. Kumislap ang isang napakaliit na pulang ilaw mula sa aparato sa gitna ng madilim na sasakyan. Isang pulang ilaw na sumasabay sa mabigat at mabilis na pagtibok ng nag-aalab niyang puso. At kidding, tumagos ang nakakapasong lamig ng madaling araw sa sahig na gawa sa makinis na kahoy, ngunit hindi iyon alintana ni Sol. Nakaluhod siya sa malamig na sahig sa gilid ng kanilang kama, malayo sa natutulog at humihilik na bulto ni Armand. Kanina pa niya hinihintay ang paghimbing ng kanyang asawa bago siya bumangon at tahimik na gumapang pababa. Nakatitig siya ngayon sa digital keypad ng bakal na lalagyan sa ilalim ng kama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniisip ang posibleng kombinasyon ng mga numero. Sinubukan niya ang petsa ng kanilang anibersaryo. Hindi ito umilaw ng berde. Sinubukan niya ang sarili niyang kaarawan na natili itong pula. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at tinipa ang 6 na numero na pilit inuukit ng tadhana sa kanyang utak. Ang petsa ng kaarawan ni Chona, isang napakahinang ugong ang nanggaling sa makina, kasabay ng pag-ilaw ng berdeng ilaw. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Bumilis ang paghinga ni Sol habang inilalabas niya ang isang makapal na kayumangging sobre. Tahimik niya itong binuksan sa tulong ng maliit na liwanag mula sa lampshade sa kabilang sulok ng silid. Bumungad sa kanyang paningin ang mga dokumentong may tatak ng isang sikat na kumpanya ng life insurance. Pinasadahan niya ng tingin ang mga pahina at tila umurong lahat ng dugo sa kanyang katawan nang makita niya ang nakasulat sa unahan. Isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang pangalan ng taong nakasiguro ay ang pangalan niya, Soledad Marcelo Santos. Nanginginig na inilipat niya ang susunod na pahina upang hanapin ang mas mahalagang impormasyon. Nakita niya ang mga salitang malinaw na nakalimbag sa ibaba ng pahina. Nag-iisang benepisyaryo. Sa tabi ng mga salitang yon ay ang pangalan ng kanyang asawa, Armand Santos. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa talampakan ni Sol pataas sa kanyang gulugod. Hindi ito simpleng panloloko o pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay isang plano ng pagpatay. Sa sandaling iyon, ang natitirang katiting na pag-asa na baka sakaling may natitira pang konsensya ang asawa niya ay tuluyang nadurog. Pinapawisan siya ng malamig. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang sariling dibdib, pilit na pinakikinggan ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso upang paalalahanan ang sarili na buhay pa siya. Buhay pa siya at hindi siya papayag na maging biktima lamang. Nang ilagay niya pabalik ang mga papel sa loob ng sobre, may isang manipis na papel na nahulog sa sahig. Kinuha niya ito at nakitang isa itong nakatiklop na mapa. Isang mapa ng isang madilim at masukal na kalsada paakyat sa kabundukan, ang sikat na daan patungo sa isang paboritong bakasyunan sa probinsya na maraming matatalim
at mapanganib na kurbada. May nakamarkang pulang X sa isa sa mga pinakamatarik na bahagi ng bangin. Bago pa niya lubos na maunawaan ang kahulugan ng mapang iyon, naramdaman niya ang panginginig ng sahig dahil sa mabibigat na hakbang sa labas ng kanilang silid. Dinig niya ang mabigat na paghinga ni Doña Agueda mula sa pasilyo na posibleng nagising upang pumunta sa banyo o uminom ng tubig. Patungo ang mga hakbang sa mismong pinto ng kanilang kwarto. Nagkukumahog si Sol na ibalik ang lahat ng dokumento sa loob ng kahon. Pinilit niyang itulak ang bakal pabalik sa ilalim ng kama, ngunit sumabit ang isang sulok ng sobre sa pinto nito na naging dahilan upang hindi ito sumara. Lalo siyang pinagpawisan. Unti-unting lumingon pababa ang hawakan ng pinto ng kanilang silid. Dahan-dahang umiikot ang malamig na bakal sa gitna ng kadiliman. Sa labas, ramdam ni Sol ang presensya ng kanyang biyenan na anumang oras ay tuluyan ng papasok. Nanlaki ang mga mata ng dalaga, pigil hiningang tinulak ng ubus lakas ang nakasabit na sobre upang maisara ang nag-iisang ebidensya ng kanyang kamatayan. Bumukas ng bahagya ang pinto kasabay ng pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo si Doña Agueda. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa loob ng tahimik na silid. Mabilis na dumapa si Sol sa sahig at pilit na inaabot ang isang nahulog na bote ng gamot. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ipinakita ang isang mukhang inaantok at naguguluhan. "Ma, bakit po? Gising pa pala kayo." Malambing at paos na tanong ni Sol. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Nakita ng matanda ang bote ng gamot sa kanyang kamay. Umirap lamang si Doña Agueda, nagreklamo tungkol sa ingay na narinig niya at mabilis na isinara ang pinto nang makita niyang wala namang ibang nangyayari at tila naghahanap lamang si Sol ng pampakalma sa pananakit ng tiyan. Muling bumalot ang dilim sa silid, ngunit para kay Sol, ang kadilimang ito ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi nagsisilbing paalala ng malagim na planong nakalatag para sa kanya. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Sol ang pagsikat ng araw. Nang umalis si Armand at natutulog pa ang kanyang biyenan, nagmamadali siyang lumabas ng bahay, walang dalang payong sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay wala kumpara sa lamig na bumalot sa kanyang kaluluwa mula nang makita ang mapa at ang insurance policy kagabi. Basang-basa, nanginginig, at tila nawawala sa sarili, natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng tanggapan ni Mateo. Nang makita siya ng abogado, agad itong tumakbo papalapit. Ang pagkabahala ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng binata. Inalalayan siya nito papasok, inilayo sa malupit na ulan, at isinara ang pinto mula sa mapanghusgang mundo. Binalot ni Mateo ng isang makapal at mainit na kumot ang nanginginig na mga balikat ni Sol. Pinaupo niya ito sa malambot na silya. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Sol habang ibinabahagi ang kanyang natuklasan, ang 50 milyong pisong insurance policy, ang mapa ng kalsadang papunta sa kabundukan, at ang nakakatakot na markang pulang X. Isang plano ng kamatayan para mabayaran ang utang na lubog ng mga Santos at magpakasaya ang bagong pamilya ng asawa niya. Napakuyom ng kamao si Mateo. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw dahil sa pagpipigil na huwag sugurin ang bahay ng mga Santos at bugbugin ang asawa ng babaeng matagal na niyang minamahal ng lihim. Ngunit alam niyang kailangan nilang mag-isip ng matalino. Lumuhod si Mateo sa harapan ni Sol, inabot ang malalamig at nanginginig na mga kamay ng dalaga. "Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Ako ang magpoprotekta sa'yo." Malalim at buo ang boses ni Mateo, puno ng pangako at seguridad. Ang init mula sa kanyang mga palad ay dahan-dahang gumapang sa nanlalamig na balat ni Sol. Tumingin si Sol
sa mga mata ng binata. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kaligtasan. Isang lugar kung saan hindi siya kailangang maging malakas, kung saan maaari siyang maging marupok nang hindi nahuhusgahan. Ipinatong ni Saul ang kanyang pagod na ulo sa balikat ni Mateo. Hinahayaan ang sarili na yakapin ng kapanatagan na inialay nito. Maingat na inihaplos ni Mateo ang kanyang palad sa likod ng dalaga, isang tahimik na pagpapatunay na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Tumayo ang binata sandali upang magtimpla ng mainit na gatas, maingat na hinihipan ang umuusok na inumin bago ito ibigay kay Saul, isang simpleng kilos na kabaligtaran ng asawang sanay lamang na pinagsisilbihan. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, biglang nag-ilaw ang telepono ni Saul. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang pangalan ng nag-message. Binasa niya ang mensahe mula kay Armand. Nag-imbita ang kanyang asawa sa isang napakatamis na tono na magbakasyon sila sa katapusan ng linggo. Ayon dito, pupunta raw sila sa isang sikat na resort sa kabundukan upang ipagdiwang at painitin muli ang kanilang relasyon. Napatitig si Saul sa mga salitang sa kabundukan, ang eksaktong lugar kung saan nakamarka ang pulang X sa mapa. Ang paanyaya sa bakasyon ay ang mismong pag-imbita ni Armand sa kanyang libingan. Tumitig si Saul sa screen ng telepono habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Ang paanyaya ni Armand ay hindi isang pagkakataon para sa pagkakasundo. Ito ay isang malinaw na paghahanda para sa kanyang wakas. Tumingala siya at nakita si Mateo na nakatingin sa kanya nang may matinding pag-aalala. Alam ng binata na hindi maaaring tumanggi si Saul nang basta-basta dahil baka maghinala ang mga santos. Ngunit ang pag-oo sa paanyayang ito ay paglalakad ng kusa patungo sa bingit ng hukay. Tatanggapin ko ang paanyaya niya. Malamig na wika ni Saul. Ang boses ay puno na ng determinasyon na wala sa dating siya. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa kanila na hindi ako ang maninila na kanilang inaasahan. Kung gusto nila ng trahedya, bibigyan ko sila ng palabas na hindi nila malilimutan. Kinabukasan, bumalik si Saul sa kanilang mansyon na may dalang pekeng ng ngiti. Sinalubong siya ni Armand na may hawak na alak. Ang mga mata nito ay kumikinang sa katuwaan habang ipinapaliwanag ang mga plano para sa kanilang bakasyon sa kabundukan. Nagpanggap si Saul na natutuwa, pinaghandaan pa niya ang pagsagot ng oo na may kasama pang halik sa pisngi. Sa bawat pagdampi ng labi ni Saul sa balat ng kanyang asawa, naramdaman niya ang matinding pagkadiri, ngunit pilit niyang nilunok ang lahat ng puot. Ginagamit niya ang bawat segundo ng kanilang pagkikita upang suriin ang bawat galaw ng lalaking nagpapanggap na nagmamahal sa kanya. Habang abala si Armand sa pag-aayos ng kanilang mga dadalhin, palihim na hinugot ni Saul ang maliit na voice recorder mula sa ilalim ng upuan ng kanilang sasakyan. Mabilis siyang pumasok sa banyo at ikinulong ang sarili. Nang pindutin niya ang play, umalingaungaw ang boses ng kanyang asawa sa loob ng maliit na espasyo. Siguraduhin mong mapuputol ang preno sa mismong kurbada bago ang tulay. Ayokong may matira sa sasakyan. Isang malinis na aksidente at makukuha na natin ang insurance money. Dinig na boses ni Armand sa kausap na mekaniko. Nanginig ang mga kamay ni Saul. Ang ebidensyang kailangan niya ay nasa kanyang mga palad. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang boses ang narinig niya mula sa labas ng banyo. Boses ni Doña Agueda na galit dahil sa isang pagkakamali sa kanyang mga damit. Soledad, nasaan ka? Huwag kang magtatago riyan dahil kailangan mong ayusin ang maleta ko. Agad na itinago ni Saul ang recorder sa loob ng kanyang bra at mabilis na lumabas. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang maleta. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ang tagal mo?
Sasama ako sa inyo sa bakasyon. Kailangan ko ng pahinga at ayokong maiwan dito, kasama ang mga katulong na wala namang silbi. Wika ng matanda. Nanigas si Sol. Hindi bahagi ng plano ang pagsama ng biyenan. Kung isasama niya ang matanda sa sasakyang may sirang preno, baka masangkot ito sa aksidenteng planado para sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mapagmataas na mukha ni Doña Agueda, naalala niya ang lahat ng pang-aapi at ang kwintas na ibinigay nito sa kabit ng kanyang asawa. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip niya. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, tutulungan niya silang masunog sa sarili nilang laro. Sige po, ma. Sasama kayo. Sagot ni Sol habang pilit na pinapatag ang kanyang boses. Mas maganda po kung kompleto tayo para mas masaya. Ngumisi si Doña Agueda, isang nangiting puno ng kasamaan. Hindi alam ng matanda na sa bawat pagngiti ni Sol ay may kasunod na plano na yayanig sa buong pundasyon ng kanilang pamilya. Nang dumating ang araw ng kanilang pag-alis, nakatayo si Sol sa harap ng kanilang sasakyan habang pinapanood si Armand na inaayos ang mga gamit sa compartment. Napatingin si Armand kay Sol, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang masamang balak. Handa ka na ba, mahal ko? Tanong ni Armand. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Oo, Armand. Handa na ako. Tugon ni Sol. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa lalaking wala ng bukas. At sigurado akong magiging hindi malilimutan ang biyaheng ito para sa ating lahat. Ang sasakyan ay tahimik na bumabagtas sa kahabaan ng highway, ngunit ang tensyon sa loob ay sapat na upang magpabigat sa bawat hininga. Nakaupo si Sol sa upuan ng driver. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa tabi niya, nakaupo si Armand na patuloy na nagte-text sa kanyang telepono. Tiyak na kay Chona. Sa likod naman, nakapikit si Doña Agueda. Nakababa ang salamin ng bintana at abala sa pagrereklamo tungkol sa alikabok na pumapasok sa loob. Soledad, bakit ang bagal mo? Magmamadali ba tayo o hindi? Baka abutin tayo ng dilim sa bundok. Bulyaw ni Doña Agueda mula sa likuran. Pasensya na po, ma. Gusto ko lang pong makasiguro na ligtas tayong makakarating. Mahinahong sagot ni Sol. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Alam niyang sa bawat kilometrong kanilang tinatahak, papalapit sila sa kurbadang markado sa mapa. Ang kurbadang yon na may layuning tapusin ang kanyang buhay. Biglang hinawakan ni Armand ang balikat ni Sol. Magpalit na lang tayo, mahal. Mukhang pagod ka na. Ako na ang magdadala sa huling bahagi ng biyahe. Tumibok ng mabilis ang puso ni Sol. Ito na ang sandali. Kung papayag siyang magpalit sila ng pwesto, si Armand ang magmamaneho ng sasakyang may sirang preno. Ito ang pagkakataon para iligtas ang sarili at hayaan silang harapin ang bunga ng sarili nilang kasamaan. Ngunit kailangan itong magmukhang aksidente. Sige, Armand. Diyan tayo sa susunod na waiting shed magpalit. Sagot ni Sol. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Nang tumigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, bumaba si Sol at lumipat sa shotgun seat. Sa sandaling makaupo si Armand sa driver's seat, ramdam ni Sol ang pamilyar na kaba ng isang taong nagtatagumpay sa isang masamang plano. Hindi alam ni Armand na habang siya ay abala sa pag-aayos ng salamin at seatbelt, ang kanyang asawa ay tahimik na nagdasal, hindi para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa katarungan. Ayos ba ang preno? Tanong ni Sol ng pabiro, habang tinitingnan ang refleksyon ni Armand sa salamin. Oo naman, mahal. Tiwala lang sa akin. Sagot ni Armand. Ang nangiti sa kanyang labi ay puno ng pagkamuhi na hindi nito matago. Sinimula ni Armand ang pagmamaneho. Habang papalapit sila sa paanan ng kabundukan, nagsimulang maglaro ang isip ni Sol sa posibilidad ng mangyayari. Kung tutuloy si Armand sa pagpapatakbo ng mabilis at kung ang mekanikong bayaran nito ay tunay na nagtagumpay sa pagputol ng preno, ang susunod na kurbada ang magiging huling tagpo ng kanilang buhay.
Nang marating nila ang unang matarik na kurbada, sinubukan ni Armand na magbawas ng bilis. Ang kanyang paa ay dumiin sa preno, ngunit walang nangyari. Ang pedal ay lumubog hanggang sa sahig ng walang anumang resistensya. Anong nangyayari? Sigaw ni Armand. Ang muka ay biglang namutla. Muli niyang tinapakan ng preno, mas malakas, mas mariin, ngunit ang sasakyan ay lalong bumibilis dahil sa dalisdis ng kalsada. Armand! Ano ba? Sigaw naman ni Doña Agueda mula sa likuran. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan ni Sol ang speedometer. Ang karayom ay mabilis na gumagalaw patungo sa pulang bahagi. Alam ni Sol ang susunod na mangyayari. Ang kurbadang markado ng pulang X ay ilang metro na lamang ang layo. Ang kanyang asawa na nagplanong pumatay sa kanya ay siya na mismong humaharap sa kamatayang siya ang nagtakda. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Armand kay Sol. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sol! Ano ang nangyayari sa preno? Sol! Tumitig si Sol sa kanyang asawa. Walang takot, walang awa. Tandaan mo, Armand, pabulong niyang sabi sa gitna ng ingay ng hangin. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan at ang kurbadang ito ang siya ring magtatapos sa lahat ng iyong kasamaan. Ang sasakyan ay parang isang halimaw na wala ng kontrol. Humahagibis sa pababang dalisdis ng kurbada habang ang tunog ng gulong na kumakapit sa semento ay naglalabas ng nakakangilong huni. Si Armand, na dati ay mayabang at kampante, ay naging isang estatwa ng matinding takot. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig ng husto habang sinusubukan niyang ipihit ang sasakyan palayo sa bangin. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila walang saysay laban sa batas ng grabidad. Armand! Gumawa ka ng paraan. Papatayin mo ba tayong lahat? Humihiyaw na anghel ni Doña Agueda sa likuran. Ang matanda, na kanina lamang ay nagrereklamo sa alikabok, ay nakakapit na ng mahigpit sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa lagim habang nakatingin sa bangin na unti-unting lumalapit. Si Sol naman, na nakaupo sa tabi ng driver, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kalsada. Alam niyang sa susunod na ilang segundo, magtatapos na ang lahat ng pagpapanggap. Bago pa man dumating ang sasakyan sa pinakamatarik na bahagi ng kurbada kung saan naroon ang lumang harang na gawa sa bakal, mabilis na kumilos si Sol. Hinawakan niya ng mahigpit ang handbrake sa pagitan nila, hindi upang pigilan ang sasakyan, kundi upang ilihis ang direksyon nito patungo sa isang malambot at madamong bahagi ng gilid ng kalsada, malayo sa malalim na bangin. Sol, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Armand nang biglang gumewang ang sasakyan. Nililigtas ko ang sarili ko, Armand. Hindi ko hahayaang madamay sa impyernong ikaw ang nagplano. Mariin at malinaw na sagot ni Sol. Sa isang mabilis na kilos, idiniin niya ang kanyang siko sa braso ni Armand upang mabitawan nito ang manibela, habang ang sasakyan ay marahas na tumama sa mga harang na bakal. Isang malakas na ugong ang yumanig sa paligid nang ang harap ng sasakyan ay sumalpok sa mga puno ng pines sa gilid ng dalisdis. Ang impact ay sapat upang itapon ang bawat isa sa loob ng sasakyan. Ang basag na salamin ay naglipa na sa hangin at ang amoy ng usok ay humalo sa hanging bundok. Paglipas ng ilang sandali, bumalik ang nakabibinging katahimikan. Ang sasakyan ay nakadapa na sa gilid ng damuhan, bahagyang yupi, ang harap ngunit hindi nahulog sa bangin. Si Sol, bagamat may mga gasgas at duguan ng noo mula sa pagkakatama sa dashboard, ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang unang instinto ay hindi ang umiyak, kundi ang suriin ang kanyang paligid. Sa upuan ng driver, si Armand ay nakasandal, hindi gumagalaw. Ang kanyang noo ay dumadaloy ng dugo. Sa likuran, si Doña Agueda ay nakahandusay. Ang kanyang mga mata ay nakadilat
at puno ng pagkalito, hindi makapagsalita sa tindi ng shock. Dahan-dahang lumabas si Sol mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay nanginginig, ngunit may tiwala. Nilapitan niya ang bintana sa panig ni Armand. Binuksan niya ang pinto at tiningnan ang lalaking ninais siyang patayin para sa insurance money. Hindi siya nakaramdam ng awa. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding kaluwagan. Tapos na ang lahat ng pananakot. Kinuha ni Sol ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang numero ni Mateo. Mateo, wika niya, ang boses ay mahina, ngunit may diin. Nangyari na ang inaasahan natin. Tumawag ka na ng mga pulis at mga saksi. Nandito ang lahat ng ebidensya ng tangkang pagpatay. Habang hinihintay ang tulong, naupo si Sol sa isang malaking bato sa tabi ng kalsada. Pinanood niya ang dahan-dahang paggalaw ni Doña Agueda sa loob ng sasakyan. Ang matandang dati, nagdidikta ng kanyang buhay. Ngayon ay nakulong sa bakal na tila kanya ring naging libingan. Ang mga bituin sa langit ay naging saksi sa pagtatapos ng isang malupit na yugto. Para kay Sol, ang hangin sa kabundukan, kahit na may halong amoy ng gas at usok, ay nagdala ng kakaibang kaluwagan. Ay ang pinakasariwang hangin na nalanghap niya sa loob ng 5 taon. Hindi nagtagal, bumasag sa katahimikan ng bundok ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya. Ang liwanag na asul at pula mula sa mga sasakyang ito ay tila nagsasayaw sa mga puno. Nagbibigay ng kakaibang kulay sa trahedyang naganap. Habang inilalabas ng mga rescuers si Armand mula sa yuping sasakyan, makikita ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at sugat. Si Doña Agueda naman ay patuloy na nagwawala. Sumisigaw ng kung ano-ano habang pilit na iniaangat mula sa pagkakasadlak sa loob ng sasakyan. Tumayo si Sol mula sa batong kinauupuan niya. Nang makita siya ni Mateo na bumaba mula sa isang sasakyan ng mga awtoridad, mabilis na lumapit ang binata. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang niyakap ng mahigpit si Sol, isang yakap na puno ng pag-aalala at pasasalamat na buhay ang babaeng mahal niya. Nararamdaman ni Sol ang tibok ng puso ni Mateo sa kanyang dibdib. Isang tibok na tapat, hindi tulad ng tibok ni Armand na laging may kasamang panlilin lang. Nandito na ako, bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Tapos na ang lahat. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan para sa demanda. Habang dinadala ang mga santos sa ambulansya, dumaan sila sa harap ni Sol. Bahagyang nagkamalay si Armand. Nang makita niya si Sol na nakatayo kasama si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa kabila ng sakit at pagkalito, nagawa pa niyang bumulong ng mga salitang puno ng puot, pilit na ginagamit ang natitirang lakas upang magbanta. Ipapapatay kita. Hinding-hindi ka makakalaya sa akin. Ngunit hindi natinag si Sol. Lumapit siya ng bahagya sa ambulansya, sapat upang makita siya ng kanyang asawa ng malinaw. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Armand. Kalmado niyang sabi. Ang tanging batas na umiiral ngayon ay ang batas na hahatol sa lahat ng kasalanan mo. At ikaw, Doña Agueda, ang susunod na tirahan mo ay hindi na ang marangyang mansyon, kundi ang isang selda na kasing lamig ng puso mo. Ang matandang babae, na noon ay napakataas ng lipad, ay nakatingin lamang kay Sol nang may halong takot at pagkamuhay. Walang nagawa ang matanda, kundi ang umiwas ng tingin habang ipinapasok siya sa loob ng sasakyang pang-emergency. Ang kanilang reyna-reynahan ay nawala na. Ang tanging natira na lamang sa kanila ay ang kanilang sariling kapaitan. Matapos ang kaguluhan, dinala ni Sol ang mga dokumentong kinuha niya sa loob ng sasakyan, kasama ang voice recorder at ang insurance policy, at ibinigay ang mga ito kay Mateo. Bawat pahina ng mga dokumentong yon ay tila isang sumpa na tuluyang magbubura sa pangalan ng mga santos sa kanyang buhay. Sa bawat lagda ni Sol, sa mga pahayag na ibinibigay niya sa mga pulis,
Nararamdaman niya ang unti-unting pagbawi ng kanyang kalayaan. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Mateo habang pinapanood nilang lumayo ang mga ambulansya sa gitna ng gabing madilim. Magpapahinga, sagot ni Sol habang nakatingin sa langit. Ang mga bituin ay tila kumikislap sa isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, ang tanging obligasyon ko ay ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat pasakit na dinanas niya sa nakaraan ay unti-unting naging maliliit na bahagi ng isang malawak na kwento ng pagbangon. Hindi na siya ang babaeng nagtitiis sa bawat utos ni Doña Agueda, at lalong hindi na siya ang asawang nagbubulag-bulagan sa kataksilan ni Armand. Siya na si Soledad, ang babaeng dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo at matapang. Ang mga susunod na araw ay naging mabilis at puno ng mga legal na hakbang. Ang mansyon ng mga Santos ay tila isang nakangangang bibig na handang lamunin ng hustisya. Sa tulong ng mga dokumentong inilantad ni Mateo, napatunayan sa korte ang serye ng mga panlilinlang mula sa pekeng kasal ni Armand, ang pagtatangkang pagpatay sa pamamagitan ng pagputol ng preno, hanggang sa pagpapalsipika ng mga pirma ni Sol sa mga titulo ng lupa ng plantasyon. Habang naghihintay ng pagdinig sa loob ng silid ng korte, nakita ni Sol si Chona. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at kapalaluan ay isa na lamang na basang sisiw. Nang makita siya ni Chona, agad itong lumapit at lumuhod sa paanan ni Sol, humihikbi at humihingi ng tawad. "Patawarin mo ako, Sol. Hindi ko alam ang plano ni Armand. Pinilit niya lang ako," sigaw ni Chona habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Sol. Tiningnan lamang siya ni Sol nang may matinding awa. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat para burahin ang mga taon ng panlilinlang. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Chona. Humingi ka ng tawad sa sarili mo dahil inaksaya mo ang buhay mo sa isang taong ang tanging tunay na pag-ibig ay ang kanyang sarili." Iniwan ni Sol ang babae na nakalugmok sa sahig ng korte. Nang lumingon siya, nakita niya si Armand sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng dati niyang kayabangan. Napagtanto ni Sol na ang tunay na parusa para kay Armand ay hindi lamang ang rehas ng bakal, kundi ang pag-iisa. Iniwan siya ni Chona, kinuha ang lahat ng perang maitatakbo nito, at ngayon, wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang imperyo na binuo sa mga kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Habang palabas ng gusali ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang bawat sinag nito ay tila mainit na yakap sa kanyang balat. Kinuha ni Mateo ang kamay ni Sol at marahang pinisilay ito. "Tapos na ang laban, Sol. Malaya ka na." "Hindi pa ito ang katapusan, Mateo," sagot ni Sol habang nakatingin sa malayo. "Ito pa lamang ang simula ng tunay na buhay ko." Sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Sol ang kanyang mga kasama sa plantasyon na nawalan din ng trabaho dahil sa katiwalian ng mga Santos. Ginamit niya ang natitirang bahagi ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng mansyon upang itatag ang Hoptax sa Soledad, isang kooperatiba kung saan ang mga magsasaka at ang mga kababaihan sa kanilang bayan ay magkakaroon ng tunay na bahagi sa kinikita ng plantasyon. Ang bawat butil ng saging na inaani ay hindi na magiging simbolo ng pagkaalipin, kundi simbolo ng kanilang pagkakaisa at kasarinlan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na taniman, sinalubong siya ni Tita Rosa. Ang matandang babae ay hindi na ang dating nanlilimos sa kalsada. Ngayon, siya na ang namamahala sa sentro ng pag-aaral para sa mga anak ng mga magsasaka. "Salamat, Sol. Dahil sa tapang mo, hindi na kami kailangang matakot," wika ni Tita Rosa habang niyayakap siya. Ngumiti si Sol. Napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pagkontrol
sa iba. Ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa kakayahan mong magbigay ng pag-asa sa iba habang binabawi mo ang sarili mong pagkatao. Habang papalubog ang araw, naglakad si Sol patungo sa kanyang bagong bahay. Isang simpleng maliit na kubo sa gilid ng taniman, kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin sa mga dahon ng saging. Payapa, malaya, at higit sa lahat totoo. Kina, ang huling tagpo para kay Doña Agueda ay hindi naganap sa loob ng isang marangyang silid, kundi sa isang pasilidad na kasing lamig ng kanyang mga nagawa. Dinala siya ni Sol sa isang liblib na home for the aged sa labas ng lalawigan. Ito ay isang lugar na halos nakalimutan na ng panahon, kung saan ang mga pader ay natutuklap na ang pintura at ang tanging naririnig ay ang mabagal na pagtibok ng mga lumang relo sa dingding. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, hindi man lang nagbago ang tindig ni Doña Agueda. Nanatili ang kanyang taas noo, kahit na ang kanyang suot ay isang kupas na pambahay na binigay lamang ng kawanggawa. Huminto si Sol sa tapat ng isang payak na silid. Binuksan niya ang pinto at ipinakita ang loob. Isang matigas na kama, isang maliit na cabinet, at isang bintanang nakaharap sa isang bakanting lote na puno ng tuyong damo. Dito ka maninirahan, maikling wika ni Sol. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit walang bakas ng awa. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Sigaw ni Doña Agueda, pilit na kumakawala sa hawak ng mga tagapangalaga ng pasilidad. Lumapit si Sol at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Sol noong bago pa lamang siyang maging asawa ni Armand, ang babaeng puno ng pangarap na dinurog nila. Binigyan niyo ako ng pangalang Santos para gawin akong alipin. Ngayon, bawiin niyo na ang pangalang iyon. Mula sa araw na ito, hindi na kayo ang aking biyenan at hindi na ako ang inyong manugang. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat, tapos na. Bayad na kayo sa lahat ng pagdurusa ko. Tinalikuran ni Sol ang matanda. Hindi niya pinakinggan ang mga sumpa at pagmamakaawa na sumunod sa kanyang paglakad. Paglabas niya ng pasilidad, nakita niya si Mateo na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Hindi na kailangang magsalita ni Mateo. Ang mga mata nito ay nagtataglay ng pag-unawa sa lahat ng pinagdaanan ni Sol. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan pabalik sa bayan, huminga ng malalim si Sol. Ang mabigat na pasan na 5 taon niyang dinala sa kanyang dibdib ay tuluyang nawala. Hindi siya nakaramdam ng saya dahil sa paghihirap ng iba, kundi nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan na hindi niya maipaliwanag. Ano na ang susunod para sa'yo? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa daan. Ang mamuhay ng walang takot. Sagot ni Sol habang hinahayaang humampas ang hangin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda ng probinsya sa loob ng selda, si Armand ay nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo, wala na ang kanyang mga mamahaling damit. Ang natira na lamang sa kanya ay ang sarili niyang mga alaala ng pagkakamali. Ang bawat pagpatak ng tubig sa kisame ng kanyang selda ay tila martilyong tumutuktok sa kanyang konsensya. Walang dumadalaw sa kanya, walang nagmamahal. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng semento na siya mismo ang nag-imbento sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingan. Ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa isang marahas na paraan. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay ang pag-iwan sa mga taong sakim sa kanilang sariling kawalan hanggang sa kainin sila ng kanilang sariling mga demonyo. Para kay Sol, ang tagumpay ay hindi ang pagkakita sa kanila na naghihirap. Ang tagumpay ay ang pagpapatuloy niya sa kanyang buhay ng may dangal, nang walang kahit anong anino ng mga santos na humahabol sa kanyang mga hakbang. Ang huling kabanata ng buhay ni Sol ay hindi isinulat sa mga dokumentong legal o
o sa mga rehas ng kulungan, kundi sa bawat butil ng palay at saging na tumutubo sa lupa ng kanyang bagong simula. Lumipas ang mga taon at ang dating soledad na kilala bilang martir ay isa na ngayong haligi ng kanilang komunidad. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro galos dahil sa pagtatrabaho para sa ibang tao ay ngayon ay malambot at puno ng pagmamahal habang hinahawakan ang mga kamay ng mga kababaihang natulungan ng kooperatiba. Sa isang umagang maaliwalas, nakatayo si Sol sa gitna ng malawak na lupain ng kooperatiba. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang mga linyang nagpapakita ng kanyang katatagan. Sa kanyang tabi ay si Mateo, na ngayon ay hindi na lamang isang abogado, kundi isang kasama sa buhay na nagturo sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nang hihingi ng sakripisyo, kundi nag-aalok ng respeto. Walang marangyang seremonya, walang malalaking pagpapakitang tao. Ang kanilang relasyon ay parang mga ugat ng puno na unti-unting kumakapit sa lupa, tahimik, matatag, at lalong tumitibay sa bawat paglipas ng panahon. Nagawa natin, di ba? Tanong ni Mateo, habang pinagmamasdan ang mga bata na nagtatakbuhan sa paligid ng sakahan. Ngumiti si Sol, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, Mateo, pero hindi ko ito nagawa dahil sa galit. Nagawa ko ito dahil pinili kong magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ang naging huling kadena na bumasag sa aking pagkakakulong. Ang tanong tungkol sa kung siya ay tunay na nakatawad na ay may malinaw na sagot. Oo. Hindi niya kailangang yakapin ang mga taong nanakit sa kanya upang sabihing nakatawad na siya. Ang kanyang kapatawaran ay ang hindi na paglingon sa nakaraan. Ang kanyang kapayapaan ay ang hindi na pagpapaalipin sa puot. Ang kanyang aral sa mundo ay simple. Ang bawat sugat ay nagiging marka ng ating karanasan. At ang bawat pagkakamali ng iba ay nagiging aral para sa ating paglago. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, naisip ni Sol ang babaeng siya noon, ang babaeng nagtitiis sa dilim. Kung maaari man niyang kausapin ang kanyang nakaraan, sasabihin niya rito na ang lahat ng luha ay may katumbas na kaligayahan at ang lahat ng kadiliman ay lilipas din kapalit ng isang napakagandang bukang liwayway. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na humawak sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Sol na hindi na siya ang biktima. Siya na ang may akda ng kanyang sariling kwento. Sa bawat hininga, sa bawat pagngiti, at sa bawat araw na lumilipas, ang soledad na dating puno ng pighati ay naging isang babaeng puno ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa pagtuklas sa kanyang sariling halaga. Isang halaga na hinding-hindi na muling ipagpapalit o ipagkakait sa kahit na sino man. Tapos na ang bagyo. Ang langit ay malinaw na asul. At sa unang pagkakataon, ang tanging kinabukasan na naghihintay kay Sol ay ang kinabukasan na siya mismo ang nagplano, may kasama at may kalayaan. Ang paglubog ng araw sa taniman ng saging ay hindi pagtatapos ng liwanag, kundi paghahanda para sa isang mas matamis na pagsikat ng bukas. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto. Habang sinusulat ko ang mga linyang ito, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon sa ospital. Ang eksena kung saan si Sol, basang-basa sa ulan at wasak ang puso, ay piniling magpatawad hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa labis na pagmamahal sa sarili. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay hango sa mga totoong buhay na nakita ko, mga pusong minsan nang nadurog, ngunit piniling bumuo muli ng sariling bukas. Bawat salita ay hinaluan ko ng tunay na pagkilala sa hapdi at lakas ng bawat babaeng nagsusumikap na mahanap ang kanilang halaga. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sol, mapapatawad niyo rin ba ang mga taong kumuha ng inyong tiwala? O hahayaan niyo na lang
Ang tadhana ang magbigay ng katarungan. Habang nakikinig kayo, nasaan kayo ngayon? Baka nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, o baka nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ipaalam nyo sa akin sa comment section kung ano ang nararamdaman ninyo. Ang kwentong ito ay para sa inyo, kaya huwag kayong mahihiyang magbahagi ng inyong sariling karanasan. Dahil dito, laging may handang makinig sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang paglalakbay na ito, isang like at share lamang ay sapat na upang maabot natin ang iba pang puso na nangangailangan ng pag-asa. Naway ang bawat pagsubok ninyo ay maging tulad ng isang piraso ng hinog na saging, matamis, kapaki-pakinabang at bunga ng mahabang paghihintay at pag-aalaga. Manatiling matatag at mabuhay ng may dignidad ayon sa inyong sariling disenyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.